Halo! Tara, samahan niyo akong alamin ang isang napaka-espesyal na kwento. Ito ay tungkol sa isang umaga ng matinding kalungkutan na naging isang araw ng walang kapantay na kagalakan. Okay, simulan na natin. Dito kasi nagsisimula ang lahat sa isang umagang tila bang gumuho na ang mundo para sa mga kaibigan ni Jesus, para sa kanila nawala na ang lahat ng pag-asa. So madaling araw pa lang nito, no? Pagkatapos ng crucifixion ni Jesus. At may isang grupo ng mga babae, papunta sila sa kanyang libingan. Alam nyo, hindi sila nag-e-expect ng kahit anong himala. Ang gusto lang talaga nila ay gawin ang isang huling bagay para ipakita ang pagmamahal nila kay Jesus. Pero alam nila, meron silang isang malaking problema. Habang naglalakad sila, ito yung tanong na paulit-ulit sa isip nila. Kasi naman, imaginin nyo, yung batong nakatakip sa libingan sobrang laki at bigat. Imposibleng kaya nilang galawin yon. Pero habang papalapit na sila, may mangyayaring isang bagay na talagang hindi nila inaasahan. Isang bagay na babago sa lahat ng lahat. Grabe nangyari! Biglang yumanig ang lupa. Yung dambuhalang bato, basta na lang gumulong palayo. At pagtingin nila, wala nang laman ng libingan. Wala na si Jesus. Siyempre, sino ba naman di matatakot, di ba? Pero itong anghel na nakaupo doon, may dala siyang mensahe. At ito na marahil ang pinakamahalagang mensahe sa buong mundo. At ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ipinaliwanag niya na si Jesus ay buhay, eksakto tulad ng kanyang ipinangako. Okay, so exciting, di ba? Pero teka lang, may isa sa mga babae, si Maria Magdalena, na una pala siyang dumating. At dahil dito, na-miss niya yung buong eksena kasama ang anghel. Hindi niya narinig yung magandang balita. So isipin niyo yung pagkakaiba. Yung ibang mga babae, umalis sila, natakot pero sobrang saya. Si Maria naman, ang nakita lang niya ay isang libingan, walang laman. Kaya para sa kanya, sobrang lungkot ng sitwasyon dahil ang akala niya may kumuha sa katawan ni Jesus. Kaya ayun, naiwan siyang mag-isa, umiiyak. Kahit na nasabihan na nila si Pedro at Juan na pumunta rin at nakita ngang walang laman yung libingan, si Maria hindi pa rin siya makaalis. Sobrang bigat talaga ng puso niya. At habang umiiyak siya doon, sumilip siya ulit sa loob ng libingan. At this time, may nakita siyang dalawang anghel at may tanong sila para sa kanya. Yung sagot niya, maririnig mo talaga kung gaano siya kadurog. Kasi para sa kanya, kumpirmado na ang pinakamasamang nangyari. Ang sabi lang niya, kinuha nila ang aking Panginoon. Tapos pangtalikod niya, may isa pang tao doon. Akala niya, hardinero. At halos pareho rin ang tanong sa kanya. Dahil sa mga luha niya, nakiusap siya sa taong ito na ituro kung nasaan ang katawan. Pero yung stranger, may sinabi siyang isang salita lang sa isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Sinabi lang niya, Maria. At sa isang salitang iyon, biglang nagbago ang lahat. Lahat ng lungkot, biglang nawala. Dahil alam na alam niya kung sino yon. Si Jesus, buhay at nakatayo sa harap niya mismo. At syempre, binigyan ni Jesus si Maria ng isang napakasayang misyon, isang mensahe na kailangan niyang dalhin sa iba. At kasama rito ang isang napaka-espesyal na utos na nabanggit din pala ng mga anghel. Pansinin niyo to, at kay Pedro. Yung part na yan, napaka-importante niyan. Hindi yan basta lang isinama dyan, may malalim na dahilan. Bakit? Kasi ito'y isang espesyang na mensahe para kay Pedro. Sobrang guilty ni Pedro, di ba? Dahil ilang araw lang ang nakalipas, 3 beses niyang itinanggi na kilala niya si Jesus. Kaya yung pagbanggit mismo sa pangalan niya, para na ring sinabi ni Jesus na, Pedro, pinatawad na kita. Kasama ka pa rin. At dito natin nakikita na ang mabuting balita ay hindi lang para sa iilan. Para ito sa lahat. Para sa mga masaya, para sa mga nalilito, para sa mga sobrang lungkot. At oo, lalo na para sa mga nagkamali. Ang ganda ng paalala ng kwentong ito, no? Na kahit sa pinakamalungkot na umaga, yung tipong pakiramdam mo wala ng pag-asa. Baka yung kagalakan, isang iglap lang pala ang layo. Minsan hinihintay lang na tawagin ang pangalan mo.